ipanalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Abbas family, Dantes and Salas family, Len David, Emelita de la Cruz, at para sa kagalingan ni Rodrigo Santos Jr. Gayon din, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Jose, Pauline de Leon, Jervis, Jaime, Libertad, Benito, Joselito, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, higit lalo yaong walang nakakaalala. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father James Bumangabang, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbabalik niya sa Ama, sinabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangan maging mga saksi sila ng Kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana. Para po sa mga pagkakataon, hindi tayo naging tunay na saksi ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo humayo para sa mga kapatid nating nasa laylayan at para sa mga pagkakataon hindi tayo namunga bilang mga anak ng Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubosang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang binyagan sila sa tubig? Iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesus." Pagkatapos, piniling niya kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating poon kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, poot at masasamang palagay sa kapwa. Hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibig tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano iniibig ko ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa
ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong nakarang linggo po, tayo po ay binigyan ng pagkakataon para pagnilayan kung ano ang sinabi ng ating Panginoon na siya ang puno at tayo ang mga sanga. Ang Panginoong Diyos, ang Diyos Ama natin sa langit, ang tagapag-alaga sa puno at sanga. Dito natin mas binigyan pansin kung ano kahalaga ang relasyon natin sa Panginoong Diyos. Kung tayo po ay nawalay sa Kanya, katulad ng isang sanga, kung pinutol ito, hindi na po makakamunga. At ang koneksyon ay nawala na. Kaya po, ang Panginoong Jesucristo para sa atin ay naririyan lagi. Kadalasan, tayo ang pumuputol ng relasyon natin sa Panginoon. Pero ang Diyos, ang Panginoon natin, ni minsan, hindi niya gagawin na puputulin ang kanyang relasyon sa atin. Kaya po mga kapatid, ipagpatuloy natin na buhayin at bigyang pansin, bigyang buhay ang totoong pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngayong ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon, dito, mas ipinamalas ng Panginoon Jesucristo na pagnilayan natin kung paano natin ibigin ang Diyos, paano natin ibigin ang kapwa natin. Napakadaling sabihin ang pag-ibig, na tayo umiibig, tayo nagmamahal, pero napakahirap patotohanin, bigyang patotoo ang pag-ibig na yon. Mga kapatid, sa ating binasa mula sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa at sa ating ebanghelyo, ang ipinapaalala sa atin ni Jesus ay ang kahalagahan ng pag-ibig at ang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sinabi ni Jesus na kung manatili tayo sa kanyang pag-ibig, tayo'y mamumunga at magiging tunay niyang mga alagad. Pero paano po ba tayo mamunga at magiging tunay na alagad ng Diyos? Kung ang sinasabi niya na ibigin natin ang ating kapwa ay hindi natin pinatotohanan, sinasabi lang natin, pero sa totoong buhay natin, napakalayo ang ating ginagawa sa ating sinasabi. Kung tingnan po natin sa social media, ngayon, napakainit pa rin ang usapin, pagmamahal o kaya ang relasyon ng anak sa magulang. Marahil manabasa po ninyo at dumating din po sa inyong mga Facebook, sa timeline, maraming nagsasabi na walang obligasyon ang anak sa mga magulang. Totoo naman, walang obligasyon ang anak sa magulang. Dahil kung obligasyon ng anak ang mga magulang, natatapos na kung ang mga anak ay hindi kinikilala
ang kanilang obligasyon. Ang relasyon ng anak sa magulang ay hindi responsibilidad, hindi kung anumang sinasabi ng mundo na ito ay karapatan. Hindi po, natural. Natural na mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Natural na ibigin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Dahil kung ito po ay maging responsibilidad, papaano kung hindi sila responsable? Hindi po sila magpakita ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Natural na dapat na gawin ng anak sa magulang na mahalin sila dahil katulad ni Kristo, una tayong minahal ng Diyos. Ganon din po ang pagpapakita natin sa magulang natin. Tayo rin po mga magulang, natural din po na mahalin natin ang ating mga anak. Hindi obligasyon ng magulang na mahalin ang anak dahil ito ay natural na gawain ng mga magulang sa kanilang mga anak. Napakahirap sa mundo natin dahil na-measure na natin ang pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ang mga magulang mini-measure din po ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Maraming kondisyones bago natin ibigay ang tunay at siguradong pagmamahal sa ating minamahal sa buhay. Hamon ng Diyos sa atin, katulad ni Kristo, na tayo ay dapat na patuloy na magmahalan na kalakip ang pagiging masakripisyo bilang isang tao. Kaya po, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon at sa ating kapwa ay sana maging makatotohanan at maging kaaya-aya at hindi ito pagpapakitang tao lamang. Kung tayo magmahal sa Diyos, palagi tayong manalangin. Dahil ito at sa paraan ng pagdarasal natin, mas ibinabahagi at ipinapakita sa Diyos ang ating pagmamahal. Sumunod tayo sa mga aral ng Panginoon. Ang daming aral ang sinasabi ng Panginoon. Kung tayo po ay nagbabasa sa kanyang mga salita araw-araw, kahit isang sentence, isang pangungusap lamang ang ating basahin, ang daming mapupulot na aral sa salita ng Diyos. Pero sa ginagawa natin, ang mga Biblia sa tahanan natin ay saan po nakalagay? Nasa sulok o kaya nandoon sa altar, punong-puno ng alikabok, hindi natin binabasa. Kaya po mga kapatid, ito yung mga pagkukulang, kaya ang ating paglago sa ating pananampalataya, ang paglago natin para mahalin ang Diyos ay napakakulang. Kaya may mga panahon pa na binibigay ng Diyos sa atin, hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang lahat. Umpisahan ulit natin na gawin ang bawat salita ng Diyos maging aral sa atin. Kung gagawin po natin ito, sigurado ang paglago natin bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos ay totoong mamunga ng sagana. Pangatlo po, kung tayo ay patuloy na magmahal sa Diyos, ang ating pagmamalasakit sa kapwa ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Marami sa atin na nagmamalasakit sa kapwa, hindi lamang sa panahon ng pagsubok, kundi sa araw-araw ng ating pamumuhay, sa araw-araw ng pamumuhay natin, ang ating pagmamalasakit sa kapwa ay ating ipinabahagi. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi sa panalangin, pangangailangan ng bawat
isa sa atin. Ang pag-uaruga natin sa mga may sakit, ang pagbibigay natin at pagpapakita natin ng oras sa ating mga anak, sa ating mga minamahal sa buhay, ay isang patunay na patuloy na dumadaloy ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bilang nagkakaisang parokya ng Our Lady of Peace and Good Voyage, kung tayo lahat ay makikibahagi sa gawain pang-espiritualidad, sigurado bilang isang parokya, wala pong maiiwan sa baba. Walang nasa laylayan, kundi lahat ay umaangat dahil isang community, isang pamilya, nagkakaisa patungo sa Panginoong Diyos. Ang pagiging tapat sa mga utos ng Diyos ay isa sa pagpapakita na tayo ay patuloy na nagmamahal sa Panginoon. Ipagpatuloy natin na mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng patuloy nating panalangin at patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Patuloy natin mahalin ang Diyos at bigyan natin ng tunay na kahulugan ang ating buhay. Dahil sa patuloy natin pagmamahal sa Kanya, ang kahulugan ng buhay natin ay mabibigyan ng tunay na kahulugan. Si Kristo ang unang nagbigay ng kahulugan sa buhay natin. Mas paigtingin natin ang kahulugang iyon sa pamamagitan ng pagiging isang tunay na Kanyang anak. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa halip na panalangin ng bayan, lahat-lahat po tayo sabay-sabay na dasalin ang Oratio Imperata. Lahat po tayo, Ama namin mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong nilikha. Mapagpakumbaba kami na sumasamong ipagkaloob mo, na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng mga panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, nang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay,
Imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha. At hubugin mo kami maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kami maging magpakatiwalaan, tagapagpangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-abuso at paglulusay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birhen Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Panalangin sa pagbabalik handog, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat. Isang bayan
mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurhan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang sposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagumpay ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa
buhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Patuloy pa rin po ang ating panawagan para sa ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy pa rin na makatulong sa mga kapatid natin nangangailangan. At ngayon pong buwan na ito, ang Flores de Mayo, kayo po o tayo pong lahat ay inaanyayahan na mag-alay ng bulaklak sa ating Inang Maria. Tuwing Lunes at Sabato, ito po ay isinasagawa sa ika-7 at kalahati ng umaga. At Martes hanggang Biyernes, ito po ay isinasagawa naman sa ika-2 ng hapon. At ang Kumpilang Bayan ay matagumpay po nating na isagawa kahapon at sa darating naman na May 11 ay gagawin naman po ang Kasalang Bayan. Ito ay kaugnay pa rin ng isang buwang pagdiriwang ng ating kapistahan. At ang sobre para sa alay sa kapistahan ay meron pa rin at ang ating nalikom as of April 28 last Sunday ay nagkakahalaga na po ng 43,313 pesos. Bagamat patuloy pa rin po ang ating panawagan na patuloy natin itong suportahan upang ating matugunan ang mga pangailangan sa ating mga aktibidad ngayong kapistahan. Noong nakaraang pong buwan ng Mayo 1, tayo po ay nagdiwang ng makulay na alay lakad para kay Inang Maria. Matagumpay po natin itong naisagawa sa tulong po ninyo at sa suporta at sa pagsama sa gawain ito. Palakpakan po natin ang ating sarili. Meron din po tayong mga pa-contest sa ating kapistahan, ang Musika Parokya na merong malaking mga premyo katulad ng grand prize na 10,000 pesos, 7,000 pesos at 5,000 pesos. Sa darating po na May 10, tayo po ay magkakaroon ng audition sa ika-7 ng gabi sa Cana Maria sa ating parokya. Sa mga nais na sumali, mangyaring makipag-ugnayan po sa inyong mga barangay o kaya ay magsadya sa ating opisina. Ganyan din ang ating Kaliyawan 2024 contest kung saan kasama po nating sasayaw ang ating mga kabarangay at ito po ay meron din malaking papremyo. 30,000 para sa grand prize, 20,000 pesos second prize at 10,000 pesos para sa third prize. Sila po ay mga nagpa-practice na. Kung nais po ninyong sumali sa kanila, ay lumapit lamang din po sa inyong mga barangay. Meron din po tayong ginang parokya search na gagawin. Ang lahat ng ito ay ilan lamang po sa mga aktibidad na gagawin po natin sa pagdiriwang ng ating kapistahan sa darating na May 19, ikatlong linggo buwan na ito ng Mayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, paspasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang pagkamit ng pagmamahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaang taglay ng pag-ibig ni Kristo at paglingkuran ninyo siya sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.